harapan. Para po sa pag-aaral ko yun, hindi po para sa luho ninyo! Ano luho? Kailan pa naging luho ang bigas? Putang malong! Fight lang, laban lang. Kailan? Hanggat humihinga ka, tuloy ang kembot para sa pangarap mo. Hindi kami importante sa'yo. Hindi ka rin kawalan sa amin. Sige na, kalimutan mo na lang na may pamilya ka. Meron po kami hindi pagkakaintindihan ng mami at daddy ko. Pero para sa mga kapatid ko, gagawin ko lahat. Sa recent collab edition ng Pinoy Big Brother, isa siya sa pinakapopular na housemates. Siya ay walang iba kundi ang Island Ate of Cebu, si Shuvi Etrata. Ngayong gabi, babalikan natin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya sa kanyang pamilya at sa kanyang personal journey. Mula pagkabata hanggang sa siya ay magdalaga at nang pasukin na niya ang magulong mundo ng showbiz. Sabay-sabay tayong mamangha sa angkin niyang ganda, sa tapang at determinasyon dito sa aming episode na pinamagatang Pinoy Big Breadwinner, The Shuvi Etrata Story. Kung hindi pa nagsumbong sa akin si Shuvi, hindi ko malalaman na iniiputan mo na pala ako sa ulo! Ano problema mo? Kala mo naman wala kang babae sa Saudi. Kala mo hindi ko alam. Habang nagpapakasaya ka doon, habang ginagastos mo yung mga kinikita mo sa bisyo mo, kami naman namamatay dito sa gutom. Hindi totoo yan, ha? Napapadala ako! Magpapadala ka 2,000? Paano pagkakasya sa 7 anak mo? Sabihin mo nga sa akin. Alam mo, kasalanan mo kung bakit nagmahal ako ng iba. Sawa-sawa na ako sa impyernong buhay na to! Ano ba? Daddy, Mami, tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Bakit ka pa kasi nagsumbong sa tatay mo, ha? Hindi naman niya tayo inaalagaan eh. Sinasaktan pa niya ako. Ayaw mo bang sumaya ako, ha? Ayoko na yung tatay mo. Ayoko na. Shirley, ha? Ayoko na! Iwalay mo ako? Iwalay mo ako? Sige, sige, sige na! Sige, tulungan! Tama ba na tawaging toxic yung pinagdaanan mo sa inyong pamilya? I Bakit grew up toxic? in a very dysfunctional family po. My Because? parents don't have a job po. Because my dad is a frustrated basketball player. So, hindi niya po natupad yung mga pangarap niya. And nabuo po ako at a very young age. They were 19 and 20. Okay. Tapos my mom graduated accountancy naman po. Oh, yun pala eh. Pero kasi buntis ng buntis. Ay, Yes. ano yung pinakamatindi, pinakamasakit na childhood experiences mo? If you consider it toxic, no? Ano yun? Nag-aaway po kasi sila in front of us. Oo. So kami magkakapatid, bago ko po sila itabi para safe po sila, pupuntahan ko na po yung away po ng mom and dad ko. And that was very often? Madalas ba yun? Palagi po yun. Te, maluoy ka, te. Pautang kami, te. Luoy ka kung mga manghod. Gahapon namin wala kakaunti. Isa lang ka sardinas, te. Ubo sa kakinong bugas. Sige na, te. Maluoy ka, te. Maluoy ka. Di na lagi ko magpautang ni mo. Kay daghan na kay kag-utang. Di pa ka kay baw mo bayad. May pagkaon ako mga manghod, te. Maluoy ka, te. Luoy ka kung mga manghod. Sige na, te. Usa lang ka sardinas, te. Usa lang anak mo. Usa lang ka bugas, te. Kulit mo, Jorena, ha? Teka nga muna. Di ba ang kulit-kulit mo? Bigay sa akin ito ng kapatid ko! Mi! Hindi mo nakikialam! Mi! Dahil sa mga anak mo. Anong ga? Luoy ka. Nakakahiya sa mga tao. Ito kasing tatay mo eh. Aga-aga nang bubulsit eh. Winawaldas na yung perang pinanghingi natin sa mga kamag-anak natin, pati sa Tito Yuri mo. Kung magsalita ka, alam mo, linis-linis mo? Eh, masugapa ka ba sa pera kaysa sa akin eh? Papa, Diyan na nga kayo! bihira ka. Papa sa pera. Naku ba, bumalik ka dito! Mi, tama na ba? Baka mo, buntis ka po. Ito kasi, bakit kasi pinauwi-uwi mo pa yung tatay mo na yan galing Saudi? Inanakan tuloy ako, inanakan. Tintik ng buhay to. Hala! Tulong! Tulong! Yung mami ko manganganak na. Mami, tulong! Namulat si Shuri, nasalat sa pagmamahal at kalinga
ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, sinikap niya na punan ang mga pagkukulang nila. Siya ang tumayong poste ng pamilya at sandigan ng kanyang mga kapatid. At bagamat madalas siyang mabuli noon dahil sa kanyang maitim na kutis at makapal na labi, sumasali siya sa mga local beauty contest para lang may maipambili ng bigas para sa kanyang pamilya. Ganun talaga. Sa pageant, may mga nananalo, may mga natatalo. Bawi na lang tayo next time. Marami pa naman next time. Si Shubi. Excuse me po. Teka. Hoy, Shubi, bakit pang Biyernes Santo yung mukha mo? Hulaan ko, Luz Valdez ka na naman. Eh, paano siya mananalo? Mas maputi pa singit ko sa kutis niya, no? Tsaka, girl, yung labi mo, parang uso ng balyena. Ay, sorry ang pa-perfect niyo naman. Hoy! Ang ilusyonadang palaka na to. Gaganda nyo. Sobrang latira nyo. Kagwapa ba, oy? Ako harapin nyo. Baklos sa baklos, tara. Squarean tayo dito. Ano? Tara! Ano? Sige, ano? Kayo, ha? Sige. Gulin niyo pa ito pamaki ko. Magkakabaranggayan talaga tayo dito. Hindi! Ama na. Ako! Sige ikaw, magiging kamukha mo yung mga yan. Ama na. Alam mo, Tito, nakakapagod din palang matalo, no? Pagod na ako. Lumalaban lang naman ako para may makain yung mga kapatid ko. Pero kahit pambili ng bigas, wala ako ngayon. Tama na, huwag mo sabihin yan. Fight lang, laban lang. Hanggang kailan? Aba, hanggat mag-unawang mundo, hanggat humihinga ka, tuloy ang kembot para sa pangarap mo. Ha? Hindi naman to yung pangarap ko eh. Pangarap ko, di ba, maging doktor. Tapos, paano ko na maaabot ngayon yun? Walang imposible, Shubi. Lalong-lalo na sa mga katulad mong mapagmahal sa pamilya. If you can dream it, you can do it. Na makatapos ng high school, nag-enroll si Shuey ng physical therapy para matupad ang pangarap niya na maging isang doktor. Nakapag-aral siya sa tulong ng isang mag-asawang Swiss sponsors na nakilala ng mami niya nung nag-ahente ito ng lupa. Walang patid na nagpapadala ang mga ito ng pera para makatapos si Shuey sa kolehiyo. Pero nawindang na lang si Shuey nang malaman niya na Mami! Daddy, bakit niyo ginastos yung pang-tuition na binigyan ni Sir Stefan? Migil ka na. Wala kang pakialam. Paano wala po akong pakialam? Eh, para po sa pangarap ko yon. Shubi, ano ka ba? Papaalala ko lang sa'yo, kung hindi naman dahil sa akin, hindi mo makikilala yung dalawang mag-asawang sponsor na yon. Hindi niyo po yung pera. Para po sa pag-aaral ko yun, hindi po para sa luho ninyo. Ano luho? Kailan pa naging luho ang bigas? Ha? Ang tubig? Mga dilatang kinakain natin. Masama ba kung gumastos din ako sa panganganak ko? Sama mo naman? Swapang. Bakit niyo ako pinagkakaisahan ngayon? Di ba dati palagi kayong magkaaway? Tapos ngayon nagkakampihan kayo para sa pera na hindi niyo naman pinaghirapan. Hoy! Huwag mo kaming pagsalitaan ng ganyan ng tatay mo, ha? Anak ka lang namin. Intindihan mo? Yan na nga po yung problema sa inyo eh. Away lang kayo ng away, pero anak din naman kayo ng anak. Hindi niyo naman inaalagaan. Hindi niyo ba naintindihan? Yun na lang po yung chance ko na maabot ko yung mga pangarap ko. Chance ko na mabago yung buhay ng pamilyang to. Tapos aagawin niyo? Ha? Akusuhan mo ba kami naman mo na magnanakaw? Ha? Hindi po! Pero ninakaw niyo yung pangarap ko! Ninakaw niyo! Wala kang utang na loob! Wala kang kapatang sagot-sagot kami ng mami mo, ha? Ha? Sorry. Sorry po, na-offend ko kayo. Alam ko pong hindi po perpekto yung pamilya natin.
Pero ginagawa ko po lahat ng ito para po sa pamilya natin. Para po sa mga kapatid ko. Sana po maintindihan niyo po yun. Hinihingi ko na naman po pagkakataon na suportahan niyo po yung mga pangarap ko sa buhay. Yun na naman po gusto ko, Midi. Alam mo, Shobi, hindi ka pa natatapos sa pag-aaral. Ganyan ka na. Eh, paano kung naging doktor ka? Kung gusto mong marating sa buhay, huwag mo kaming pagtaasan ng mami mo, ha? Ha? Oy, Shuvi, huwag kang magkakamaling magsabi kay Stefan na ginamit namin yung perang pinadala niya, ha? Kung ako sa'yo, pumunta ka sa computer shop at i-edit mo yung mga resibo para hindi siya maghinala, naintindihan mo? Mami, please naman, no. Huwag naman nating lokohin yung taong nagmamalasakit na sa atin. Barya-barya lang yun sa kanya. Naintindihan mo? Ang intindihin mo, yung mga sikmura namin ng mga kapatid mo. Shuvi! Shuvi! Tingnan mo ako. Pag inuutusan kita, sumunod ka, naintindihan mo? Gusto ko po talaga maging doktor. Ano nangyari? Why did you have to stop? Hindi na po ako makapag-aral kasi po malaki na po ang balance. Isda mo riha! Isda mo riha! Tara, tara, ti Janet to. Masarap yan. Fresh. Bitin ka dito sa Lilis, ha? Wala yung problema, ti Janet, ha? Grabe, kakita na niya. Ay, ano niya, Jane? Kanina lang siguro ako, aday. Asa ang bayad ni mo? Kalimut ka ano? Kalimut ka sa bayad, ha? Ay, kalimut sa bayad. Bye-bye po. Salamat po. Nakita na tayo. Sakto. May baon ka na. Ate, huwag na lang kaya ako pumasok. Tulungan na lang kita. Hindi. Hindi kita dyan eh. Pumunta ka na doon. Ang gusto kong mangyari, pumunta ka na doon, mag-aral ka ng mabuti, tapos ako, hayaan mo na ako dito. Huwag mo akong gayahin na hindi nakapagtapos ng college. Salamat, ate. Love you. Sabi, love na love ko talaga kayo mga kapatid ko. Alam nyo, lahat na pangarap niyo sa buhay, nako, sabay natin yan aabotin, okay? I'm here for you guys. Lahat ng gusto nyo gagawin natin, lahat ng pangarap nyo abutin. Ako, lalaban ako, fighting para sa pangarap. Okay? Sige na. Sige, ate. Bye-bye. Bye-bye. Yan na yung tricycle, oh. Ayan. Tara nga sa school, ha? To? Shuvi, kakatawag lang sa akin kasi ni Kuya Michael. Umuwi ka muna sa inyo ngayon din. May nangyari kasing masama eh. Ha? Anong nangyari? Daddy, Mi, bakit nakalabas yung mga gamit natin? Doon na tayo sa Palamalok titira. Hindi na ako makahinga rito. Mas komportable ako doon. Daddy, ano na naman bang ginawa mo kay Mami? Naririnig na ako dyan sa mami mo eh. Ako pa, kasalanan ko pa ngayon. Oo! Eh, wala ka kasing pangarap. Walang pagbabago. Puro ka bisyo. Ano, alak, babae. Ano ba? Sige, ano ba? Sige, ano? Iyawin mo na lahat ng bisyo. Sige, sabihin mo lahat ko. Ano ba? Kasalanan pa. Sige, sige pa. Wala. Eh, kasalanan naman ang tatay mo eh. Maawa kayo sa mga kapatid ko. Lumaki sila ng walang pagmamahal sa pamilya nito. Para kayong mga bata. Kahit sandali lang po, kahit saglit lang, iparamdam niyo naman po sa amin din na may mga magulang kami. Maawa naman po kayo sa amin. Huwag naman po kayong magkaganyan. Sa harap ng mga kapatid ko.
ginagawa niyo sa harap ng mga kapatid ko. Pag nag-aaway po sila, pag for example, away dito, dyan ka na sa nanay mo. Lipat ka naman doon. Punta na sa nanay. Tas, Saan yun? Cebu? Ay, sa Bantayan yun. Tapos mahal na mahal nilang isa't isa talaga, Tita Mel. Pupunta na ng daddy ko, okay na naman sila. Mga anak na naman. Mga anak na naman. Oo. Kaya Tapos nag-away na naman, punta na naman kami dun sa... Ganun po nangyari sa amin. Pero in a brighter God. side, I've learned how to really adjust. So mas naging... On a positive note, para pong natuto po akong mag-adjust sa bagong environment. Hindi na po, yung kaibigan ko, hindi na kami nagtatagal. Parang, ano na, iiwan din naman kita, punta din Punta naman. sa kabila. Oo. Kailan ka nagsimula maging isang content creator? Ito po yung 3 years ago po. I did one video po. Not really thinking na it would like gain 1 million views. Oh, really? Ginawa Ayan ko ba yung pinakamarami? Yes po. Oh, talaga. Ano ba yan? Anong klase? Nag-smile ako, Tita Mel. Ano? Nag-smile ako. Oh, ngayon? Yun lang. Nag-smile ka lang? Oo nga eh. Hindi ko Naging din 1 million? Oh, laki-laki, Tita Mel. Wait, Ano ko oh nung my. 0. Tapos naging 10,000 a day ang followers ko. Oh, Hindi talaga ako nagpo-post. Hindi ako yung ma-post-post. Hindi. Nilagay ko lang ang cellphone, tapos na-engganyo lang ako sa filter ba? Kasi ilagay mo yung ano, tapos susundan ka ng camera. Aha, yes, So, oo. naengganyo lang ako. Gawin ko nga, tapos smile-smile. So, atake-atake lang din ako doon, Tita Mel. So, nag-smile-smile lang din ako sa cellphone. Tapos pag natulog ako, kasi naglilinis ako ng bahay, di ba? Oo. Ako po kasi toka ng lilinis, alaga ng bata. Linis kami, tapos nag-2 million na daw ang views. Pag-post ko kaagad. Hala. Tapos in a day, nag-10,000 na po yung ano ko. So sabi ko talaga, grabe. Grabe, Tapos after no? 6 months, 1 million na yun. Oo. Tapos hanggang ngayon, parang 16 million na yun sa views. So because of that viral video, na ano po ako ng jeans, isa po siyang endorsement. Tapos sabi nila, lilipad ka ng Manila. First time ko po maglipad nun. Sa Magsakay sa airplane. aeroplano? Yes. Tapos sabi how nila, did that feel? Teka muna, how did that feel? Grabe talaga. O bakit takot ka? Kabang-kaba ako. Kabang-kaba ka? You had fears in your mind? During that week po na nasa Manila po ako, inikot po nila ako, sinabihan pa nga, anong gusto mong puntahan sa Manila? Ang una ko pong ni-request talaga, EDSA. Kasi palagi ko po siyang nababasa sa libro. nadidinig, oo. Opo. Ano ba yung EDSA na yan? Mahaba daw yan. Ayan, maganda na si Princess. Tingnan natin. Wow! I love you. I love you too. Ayan, maganda ka na. Okay ka na, Sean. Ikaw na bahala ha. Ikaw na bahala kay Princess. Yung mga sila Big, lahat ng kapatid natin. Ikaw na muna bahala sa kanila ha. Nga po ate, pagpipray ko po na sumikat ka at magkaroon ng maraming palabas sa TV. So huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko dito, dadalan ko kayo ng maraming damit. Tapos, anong gusto mo, laruan? Maraming laruan. Tapos pagkain. Thank you po ate! Yay! Thank you po, ate! Dala ka ng maraming pera, ah. Oo nga, para makabili na rin tayo ng bahay. Alam mo naman parang maliit na pong bahay natin. Para sa atin, lalaki na ng mga kapatid mo. Huwag po kayong mag-alala, Mi. Pag kumita na po ako, magpapadala po kagad ako ng pera. Shuvi! Shuvi! Ay, ito. Shuvi, tara na. Ang babait naman. Tara na, naghihintay na yung mga magkapatid mo dyan sa labas. Kamali tayo sa flight. Kuya, una na kami, ate. Yeah. Then, then. Ingat, ah. Dito ha. Huwag nang bahala ha.
sabi ng tita ko, bakit hindi ka mag-artista? During that time, I was still studying po to become a physical therapy. Ba't hindi ka mag-artista? Ganun. Gusto ko po maging Miss Universe noon. Sabi ko, ala, baka ito na yun. Sabi na, mag-acting ka muna. Ito na po yun si Miss Joy Marcelo po of Sparkle. Si Joy, So, doon po si Miss Joy Marcelo. Siya po ang una talagang, sila ni Tita Mia po, nag-push po talaga sa akin na maging artista po talaga. Noong September 2023, opisyal na naging bahagi si Shuvi ng Sparkle GMA Artist Center. Lumabas siya sa iba't ibang TV shows, music video at events. Pero sa kabila ng kanyang pagpupursigi na pagbutihan ng kanyang trabaho, inulan siya ng mga masasakit na pambabash at pambubuli sa social media na labis niyang ikinalungkot. Ang sakit naman ang mga sinasabi ng mga to, Tito Yuri. Starlet daw ako ng Kamuning. Kamuning Network. Hayaan mo na. Dahil mo na sa mga bashers. Butihin mo na lang sa trabaho mo. Darating din ang araw na para sa'yo, Shuvi. Ha? Masakit din sa akin to. Pero kailangan ko sabihin bilang guardian at personal manager mo, wala namang masamang tumulong sa pamilya. Pero kung naapektuhan na yung mental health mo, wala rin naman sigurong masama kung dumistansya ka muna sa kanila, lalong-lalo na sa mommy at daddy mo. Diba? Diba? Kahit hindi ka nagkukwento sa akin, Shuvi, alam ko lahat ng mga nangyayari sa'yo. Yung pag-post ng daddy mo sa'yo, para ipahiya ka, dahil hindi mo siya nabigyan ng pera. Yung ginagastos nila ng mami mo, yung mga kinikita mo sa mga ginagawa mong videos. Alam ko lahat ng mga yan, Shuvi. Alam ko. Hindi ko sinasabing masama sila. Lahat tayo may kanya-kanyang hugot sa buhay. Ang sinasabi ko lang, oras na para sarili mo naman ang mahalin mo. Tama na. Iiyak ka man ngayon. Darating din yung araw. Nangingiti ka naman. Tama na. Kahit na mahal ni Shuvi ang mga magulang niya, napagdesisyonan niya na sarilinin muna ang pangangalaga sa mga kinikita niya at mas mag-focus sa sarili para lalo niyang matulungan ang mga kapatid niya. Ngunit sa kasamaang palad, minasama ito ng kanyang ina na kalaunay humantong sa... Mi, please. Tama na, Mi, please. Umayos ka! Umayos ka na! Yan, kunin mo yan! Mi, please. Mami, please. Tama na. Umayos ka! Mami, please. Tama na, Mi. Tama na, Mi. Sige, kunin mo! Kunin mo yan! Mami, please. Please, Sige, tama na, pulutin please. mo! Pulutin mo yung mga yan! Para makalayas ka na! At ang gamit mo, kunin mo! Wala akong paki sa'yo! Yabang-yabang mo! Sige! Ano? Pulutin mo yan! Sige, tumayo ka! Tumayo ka! Para makaalis ka na! Mami. Ano? Sorry. Pag mabuti po yung buhay ko, matutulungan ko po yung pamilya natin. Bigyan niyo lang po ako isang pagkakataon. Isa lang. Tama na, babe. Please, tama na.
Hindi na, ayaw mo, di ba? Ano, nag-artista ka lang? Nagkapera ka lang? Ano? Nakalimutan mo na kami! Kinalimutan mo na kami! Hindi. Hindi. Yabang mo! Hindi ko kayo kinalimutan. Hindi. Mahal kita. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo lahat. Lahat na ginagawa ko, hindi ko to gagawin kung hindi ko kayo mahal. Lahat to, Mami, para sa inyo. Intindihin mo naman ako. Hindi na! Intindihin mo naman ako, Mi. Anak mo naman ako. Alam mo, Subi, kung hindi kami importante sa'yo, hindi ka rin kawalan sa amin. Sige na, kalimutan mo na lang na may pamilya ka. Sige na, umalis ka na. Sige na, kunin mo na yan. Please, Mami. Please. Yan mo siya lumayas. Mami, please. Umalis ka na. My mom po kasi is also not mentally, Stable? yes. I would say so po. Hindi naman well, diagnose ng doctor, pero Yes, po oo. kasi she grew up without parents din po, guiding her. And my dad has been abusive po talaga ever since. So, gets ko po where she's coming from. And I wanted her sana po na umalis na muna or tigilan po or i-cut po yung relationship po nila. And I'm willing po to, Take her in. yes, and You really wanted take her care of with po, you. be the father. I would love to po. So gusto ko po sana gawin niyo po yung decision to be a woman po she is na kaya po, capable of doing something more than just a wife po ng dad ko. Yun po yung sana gusto ko pong mangyari. Hindi niya po na-take yun kasi syempre conservative doon. Or siguro mahal niya lang po talaga yung tatay ko po. Pwede rin. Oh. And that's not bad. Pero po kasi kailangan po nila magtrabaho. So, minsan po, may dumating lang po siguro sa point na may nasabi na rin po akong masasama. Hindi ko na po din na-control kasi po mahirap din po sa akin na I'm living alone, sustaining my needs, also sustaining the needs of my family Your po. siblings, oh. Opo. Big princess. Shy, Shinbin, Dudong Shun, MJ, Shakir, Big princess. Big princess. I miss you all. Miss na kayo ni ate. Kailangan magpakatatag para sa mga kapatid mo. Ha? Kahit anong mangyari, Shuvi, hindi tayo titigil sa pagdarasal. Ang balang araw, magbabago ang mami at daddy mo. Naalala mo, yung sinabi ko sa'yo dati na walang imposible, lalong-lalo na sa mga katulad mong mapagmahal sa pamilya. Kaya wag na wag mong susukuhan ng mga pangarap mo para sa kanila. Ha? Hindi po ako susuko dito.
para sa kanila. Alam ko po, meron po kami hindi pagkakaintindihan ng mami at daddy ko. Pero para sa 8 to, gagawin ko lahat. Tutuparin ko yung mga pangarap ko para sa mga pamilya ko, para sa mga kapatid ko. Ay. Si Princess na ba yan? Big girl na. And see, tinatay ko lang naman ang costume ng upcoming pwede superhero ng Pinas. Eh, tutulong lang naman ako sa mga hayop tsaka sa mga tao, tapos kailangan may costume pa talaga? Hello? Ang galing talaga ng anak natin. Happy to watch superhero films. Di ba dapat hindi ka makilala ng mga tao, lalo ng mga kalaban mo? O, paano pag pinanginitan ka? Paano nilang ako? Namimiss mo na rin si Shuvi, no? Sobra. Michael, ano ba nangyayari sa atin? Ba't tayo nagkakaganito? Bakit? Punong-puno tayo ng galit. Pati yung mga anak natin nadadamay sa problema natin sa buhay. Oo. Inaamin ko. Sobrang dami natin kapalapakan. Bilang mag-asawa, gulang. Pero kapag napapanood ko ang panganay natin, may papaalala niya sa atin na kahit pa paano may tama naman pala ang naibunga ang pagmamahala natin. Joret, di naman tayo masamang tao eh. Pero sana hindi pa huli ang lahat para itama natin yung pagkakamali natin dalawa. Tingin mo ba? Papatawad pa tayo ni Shuvi? Papatawad ba niya tayo? Habang lumilipas ang mga araw, lalong sumisidhi ang pangungulila ni Shuvi sa kanyang pamilya. Pero hindi siya nagpatalo sa kalungkutan. Bagkus, itinuon niya ang sarili para lalong paghusayan ang bawat proyekto na ibinibigay sa kanya. Hanggang sa tuluyang nagbunga ang mga pagsasakripisyo at pagsisikap niya nang makapasok siya bilang isa sa mga official housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Because of PBB, I was able to actually forgive my dad. So yung hatred ko po sa dad ko, nandun naman po talaga siya ever since. Pero all throughout na siguro na nagbago naman na po. Mas naging better naman po yung nararamdaman ko. And binigyan niya nga po ako ng letter sa loob ng bahay ni Kuya saying how much he's like, sorry po. So, I'm willing You naman po have talaga. accepted him Yes po. as he is. So, yung depression ko po siguro, not being able to forgive my parents for what they've done. Yun po yung nanggagaling po yung pain ko. Pero right now, I could say na although the healing is still there po, I'm able to say na I've forgiven them naman na po. That's very good, Matapos ang 62 araw na pagiging housemate, mainit na sinalubong si Shuvi ng kanyang mga taga-suporta at mga taong nagmamahal sa kanya. At sa lahat ng mga tagumpay na tinatamasa niya, hindi nakakalimot si Shuvi na ialay ito sa kanyang pamilya. Wow, ate, ang dami mo namang pasalubong. Sa amin to lahat. Siyempre.
lahat ng meron ako, sa inyo na rin. Thank you, ate. Thank you! I love you, ate. Love you too! Shuvi? Anak? Shuvi, anak? Anak? Mapapatawad mo ba kami? Nak, hindi naman siguro huli ang lahat para magbago, di ba? Alam ko naman po eh. Hindi pa na po huli ang lahat. Lahat na po tayo deserve ng second chances. Kaya, Mami, Daddy, alam ko po, buong buhay ko nagbibigay ako sa inyo. Pero okay lang po ba sa ngayon? Ako naman na po yung humingi. Gusto ko lang sana po humingi ng huling yakap. Isa pa pong yakap. Ang higpit na yakap po sana. Oo naman, ano. Ano ba yung mga natutunan mo na at this point in your life after going through that journey of, hardships with your family? Siguro ang may papayo ko lang, especially to those people who grew up in a very dysfunctional family, na you should really cut the curse, break the generational curse. You're able now to do it, you're able to change, you're able to become better, because right now we're in a generation na it's so easy to be knowledgeable about things. There's like online platforms na pwede mo, mas madali na po tayong matuto ngayon and mas matatalino na din ng mga bata ngayon. So sana lang po na you start within yourself. If you grew up dysfunctional family mo, you have now the power to really break the chain. You now have the power to make your future family better. And nasa sayo lang yan. Huwag ka lang tumigil, huwag ka lang mapagod, huwag kang sumuko. Gaganda din ang buhay nating lahat. Very nice. Thank you very, very Thank you, much, Tita Shuvi. May. And I really will pray that thank you will, in the future, all of these dreams and your ambition to be a doctor and all of that, sana ihatid sa iyo ng Panginoon talaga. All your wishes in your life. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Tita. At the age of 24, napakarami ng challenges na pinagdaanan ni Shuvi. Napakahirap yung sitwasyon niya bilang panganay na anak. At sa murang edad, kinailangan na niyang isakripisyo ang kanyang pangarap na maging doktor para itaguyod at buhayin ang kanyang pamilya. Kaya sa ating mga magulang dyan, huwag naman sana natin iasa sa ating mga anak ang mga responsibilidad na tayo dapat ang gumagawa. Sa halip na maging pabigat, dapat tayo nga ang nag-aangat at nagtutulak sa kanila para matupad ang kanilang mga pangarap. At sa aking mga ka-millennials at mga ka-Gen X at ka-Gen Z dyan, ako'y saludo sa mga kagaya ni Shuvi na taos-pusong nagiging breadwinners ng kanilang pamilya habang patuloy na nagpupursigi na magtagumpay sa anumang pinili nilang larangan. Ngayon, bukas, at magpakailanman.
Taba ka yata. Kung akala ko hindi ko papalagan yung kamanyakan mo, nagkakamali ka. Siguro, nagpakita ka ng motibo sa amain mo o inakit mo. Labs, kumusta ni mahal kong asawa? Kamusta na yung anak natin si Bren? Nagtaksil ako sa'yo. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry.